Samantala, sinagot naman ng pangalawang Pangulo ang pangengwestiyon ng ilang mambabatas tungkol sa kanyang sinabi na hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kanyang itinalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Dili to siya joke, dili po to siya bomb threat. I think many missed the point. So, para sa ako, wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Sa mga nabanggit na opisyal, sino sa kanila ang pinagkakatiwalaan ninyo at sino ang hindi? Yan ang pinasagutan ng Pulse Asia sa kanilang June 17 to 24 survey sa mahigit 2,000 adult respondents sa buong bansa. Sa survey na inilabas ilang araw bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Bongbong Marcos, ay lalong sumadsad ang trust ratings ng Pangulo sa 52% mula sa dating 57% sa March survey ng Pulse Asia. Ilagay ka namin dyan, ilagay namin kayo dyan, kailangan baguhin nyo naman yung aming kalakaran sa buhay. Hindi yung lalong nyo kaming napapahirapan dahil hindi nyo tinutugunan. Nakakuha rin ang pinakamababang trust rating si Marcos Jr. mula sa mga taga Mindanao na nagbigay lamang sa kanya ng failing grade na 35% mula sa dating 38%. Sinundan naman ito ng mga taga Visayas na nagbigay ng 54% sa dalawang magkasunod na survey. Matatandaan na nagkaroon ng marahas sa pag-atake ang pinagsanib na puwersa ng PNP-SAP at CIDG sa mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City at Sarangani Province. June 10, 2024 ito nangyari. Isang linggo bago nagsagawa ng survey ang Pulse Asia sa buong bansa. Puro politika na sa isip nyo, pagpapalawig ng inyong mga termino. Paninira ang ginagawa ninyo, inaapi nyo, inuusig nyo yung inyong mga kalaban. Yan ang dahilan kung bakit mababa ang kanilang mga rating. Ang marahas na operasyon ng mga armadong otoridad ay kinundi na ng maraming Pilipino sa buong mundo dahil dokumentado ng KOJC ang panggigipit sa mga manggagawa ng simbahan sa nasabing operasyon. Sa kaparehas sa survey, nananatiling pinagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan si Vice President Sara Duterte sa 71%. 71% din na nakuha niya sa March 2024 survey. 95% din ng mga taga Mindanao ang tiwala kay VP Sara sa dalawang magkasunod na survey. Bukod kay Marcos Jr., ang pinsang buo nito na si Speaker Martin Romualdez kulelat pa rin sa trust rating sa 31 at 35%. Nauna nang umani ng puna sina Marcos Jr. at Romualdez dahil sa kawalan ng konkretong programa para sa mga Pilipino. Sa halip, pinagtuunan nila ng pansin ang pamimigay ng ayuda kasabay ng pa-consort sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, bagsak naman ang marka ng Marcos Jr. government pagdating sa foreign policy. Lalo na't mas tumindi ngayon ng tensyon sa South China Sea sa kanyang termino dahil sa labi sa alyansa sa mga Amerikano. Ayon sa foreign relations scholar na si Sas Rogando Sasot, binuwag ni Marcos Jr. ang friends to all, enemies to none na foreign policy nang sinundan niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Foreign policy na noong campaign period ay pinangako ni Jr. na ipagpapatuloy. Well, foreign policy-wise, I will give the Bongbong administration a failing grade. Super failing grade. Bilang pagkontra sa labi sa pagpapagamit sa mga Amerikano, ang China at Russia, dalawang nuclear superpower na mga bansa, ay nagsasagawa na ngayon ng joint naval drills sa South China Sea. Nauna na nagbanta si Russian President Vladimir Putin na ibabalik nito ang paggawa ng nuclear weapons matapos gawing imbakan ng nuclear warheads ng US, ang Pilipinas, pati na ang Denmark. Kaya ayon kay Sasot, kung mapupulbos man ang Pilipinas dahil sa gera, walang ibang sisisihin ng publiko kundi si Marcos Jr. Nakikita natin yung epekto ng kanyang foreign policy right now. Hindi tayo mapakali. Hindi ba? Siya na rin na nagsabi, the Philippines is now in the front lines like in World War II. Sinabi niya yan sa speech niya sa Australia. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SMNI News. Sa ibang balita, hindi isang biro ayon kay Vice President Inday Sara Duterte ang pag-ako niya ng pagiging designated survivor ng kasalukuyang administrasyon. Kaugnay yan sa desisyon niyang hindi dumalo sa ikatlong SONA ni Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Naritong balita ni Jason Rubrico. 2 araw bago ang kanyang resignation bilang kalihim ng Department of Education, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang national kick-off ng Brigada Eskwela sa Carmen National High School sa Cebu. Dito muling nagpaunlak ng interview sa media si Vice President Duterte para sagutin ang ilang mahalagang issue.
Ibinahagi ng pangalawang Pangulo na sa Huwebes ay magkakaroon sila ng maikling pagpupulong ni incoming Education Secretary Sani Angara at isasagawa ang official turnover ceremony. Bago pa niyan ay nagkaroon na rin ng turnover meeting si Angara kasama ang iba pang opisyal ng DepEd. Sabi ng Vice Presidente, wala naman siyang habilin sa bagong kalihim dahil matagal na rin aniya ito sa gobyerno. Wala man na kibalo ko nga si Senator Angara, he's been in government for the longest time, longer than me. So, kibalo siya kung unsa ang ato ang kinahanglan. Kibalo siya kung unsa atong kinahanglan buhaton to improve the quality of education in our country. Kaugnay naman sa 5 matataas na opisyal ng DepEd na naghain ng kanilang resignation, una na raw niyang sinabihan ang mga ito na manatili sa DepEd para hindi maapektuhan ang operasyon ng ahensya. Please stay until the new secretary will remove you because otherwise, kung manghawa tanan, mapiangan ang Department of Education. It will be detrimental to the department. So, giingnan ako sila, please stay until the new secretary will decide nga tanggalon mo. So, di na pa mo manghawa. Pero sa kabilaan niya nito ay nakapagdesisyon na ang ilang opisyal ng DepEd na magbitiw sa pwesto. Ang uban, nag-ingon sila nga dili na gid sila magpadayon sa Department of Education. 2 will proceed to retirement, 1 moved to the office of the Vice President, and then 1 we will discuss kung unsa ang amo ang arrangements, amo ang working arrangements, and then the other 1 wala pa mi nagka-istorya. Nang tanungin si Vice President Duterte kung ano ang kanyang mamimiss sa DepEd, ito ang kanyang naging tugon. Mamimiss ko ang camaraderie ng Department of Education dahil yung mga teaching and non-teaching personnel natin kung saan man ako mapunta, hindi man sa loob ng paaralan, lagi silang pleasant, friendly sa akin. Kung saan man ako sa bansa pumunta, they will always say na kami ay tiga Department of Education and lagi din ako nagpapasalamat sa kanilang serbisyo sa bayan. Pangalawa, yung intent naming lahat na pagsilbihan ng ating kabataan. Lagi ko rin sinasabi sa kanila na nagpapasalamat ako sa kanilang serbisyo sa ating bayan at pagtulong sa ating mga kabataan. Samantala, sinagot naman ng pangalawang Pangulo ang pangengwestiyon ng ilang mambabatas tungkol sa kanyang sinabi na hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kanyang itinalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor. Dili ito siya joke. Dili po ito siya bomb threat. I think many missed the point. So, para sa ako, kung wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom si Ariane Jane Ramos o mas kilala sa tawag na Kamarikit, ang presidente po ng grupong Kalinaw Southeastern Mindanao Region. Ma'am, magandang umaga. Welcome sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Hello, magandang umaga po sa lahat at lalong-lalo na po sa lahat po ng nanonood ng Pulso ng Bayan. Yes, ma'am. Siguro, una sa lahat, para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan, po pwede ho ba niyong bigyan kami ng kaunting background hinggil nga po dito sa grupo po ninyong Kalinaw, Southeastern Mindanao Region? Opo, ang Kalinaw Southeastern Mindanao Region po is an organization comprised of former CPP-NPA cadres, and its mission is to promote peace building and community resilience, particularly among former rebels, peasant, and of course now the indigenous communities. So through this various initiatives, Kalinaw SCMR aims to reintegrate former rebels into society and of course foster sustainable development with communities previously influenced by the CPP and PNDF. So bilang papel po namin ng mga former cadre na isustain ang victory natin for how many years na ngayon, lalong-lalo na in particular dito sa Davao Region na tayo ay nagkamit
napakalaking victory against the CPP, NP, NDF because we already declared that we are insurgency free. Ang papel po ng mga former rebels ay ang paglalahad sa kung ano man yung mga legitimate issues sa mga communities para po hindi ma-exploit ng CPP, NP, NDF when it comes a time na meron na po silang plano for recovery. And of course, hindi po kami titigil to convey our grievances to the government because we always and will forever believe that the reason why a lot of people really engaged into what we called revolution is because of those legitimate issues na naging basihan din po doon sa konkretong pamumuhay nila, no? For example, our indigenous peoples, they want to defend their ancestral domain. They really want to have or receive rather the best accessible and quality education, which is nakalagay naman po sa ating constitutional right, and it is a mandate, no, dapat sa gobyerno na ibigay ito. Yun po. Yes, ma'am. At lalo na, ang may latest development po dito sa mga sinasabing nauugnay nga dito sa CPP, NP, NDF. Kamakailan lamang ay hinatulang guilty itong si Saturo Campo at Franz Castro sa kasong child abuse. Ano ho ba ang masasabi ng grupong Kalinaw? Sir, we welcome the decision of the court. And collectively, ang lumad struggle naman for justice and healing should not end with the court's guilty verdict versus Saturo Campo and the other we may now call convicted. Siguro doon pa tayo sa nangyari kay Saturo Campo and kay Franz Castro. It is a material basis for us to really accept na sa ground meron talagang interplay ng armed struggle at ng parliamentary struggle. Ilang beses na ba natin itong ipinapaabot sa gobyerno? Ilang beses na ba natin itong gustong tanggapin ng government that there are really existing legal front organizations of the CPP, NP, NDF, and given by the promulgation of RTC Branch 2 ng Tagum, Davao del Norte, nakita natin na mismo yung mga kabataan na naging biktima ng abuso ay ebidensya na kung saan may mga ginagawa talaga ang mga legal front organizations. Kasi for example, sino ba ang nagpapunta kay Saturo Campo, kay Franz Castro sa Talingo, Davao del Norte? Let's ask the people. I will not say na ako, at that time, I am still a member of the CPP, NP, NDF dahil area ko yung pinuntahan nila. Pero if I will say lang na ako lang, let's ask the community. Sino ang nagpapunta sa kanila? Let's parang study kung ano yung naging proseso, bakit sila napunta doon. So, because of that, ang mga tao na ang mag-decide, the government should, the government should focus on this. Kasi the moment that we declared insurgency free, hindi ibig sabihin na NPA lang ang nawala. No? May mga nagtatry talaga na bumalik by sa pamamaraan na ginagamit nila ang mga legal front organizations in order to recover the area of the CPP, NP, NDF. Tulad ng nabanggit po ninyo, kayo bilang dating miyembro, kasapi nitong CPP, NP, NDF at kilala mo itong dalawa, itong si Saturo Campo at si Franz Castro. Gaano ba kahalaga yung conviction nila ngayon? Itong kilalang mga CPP operatives, itong dalawang convicted? It's very important, sir. Again, sasabihin ko, it's a material basis na masasabi talaga natin, totoo yung panawagan natin sa loob ng ilang taon na these people are manipulating the legitimate issues, lalong-lalo na ng mga indigenous people. So for example, they're the ones who are still supporting Bay Bibiaon. Si Bay Bibiaon ay namatay na. And
the IB community really seeks justice, no, kung saan na si Bai, iuwi niyo sa amin. But because they don't want to, maputol yung connection nila doon mismo sa international community, hindi nila kayang ibigay yon because ginagamit nila ang mga katutubo, mga kapatid nating katutubo in terms of funding. Kung makikita mo sa mga posts ng mga legal front organizations, they're still using the image of Bai Bibiaon, they're still using the images of the children na we want education, etc., etc. Pero nakalagay dun sa ilalim, we want to, parang humihingi sila ng donation. And maliban pa, trabaho na yan talaga no, ng CPP and PNDF. They will not and will never stop propagating such things because alam natin ngayon na napilayan na talaga si CPP, NPA, NDF dito sa buong Pilipinas. So, in order for them to survive, they need to exploit those existing issues para magkapera. Kaya, kahit na itong issue na ito, they will still manipulate it in order for the international community and other alliances to support them. So, magiging source na naman ito ng fundings para gamitin nila sa kanilang self-serving cause. At tulad nga ng nabanggit mo, bumabagsak na itong grupong CPP, NPA, NDF. Yung magiging implikasyon nito, itong verdict na ito sa dalawang convicted, ano kaya ang posible nito? Ito yung magiging precedent din na maimbestigahan din yung iba na merong kaso din na kasamahan nila. Yes, no, it's one of the steps na pwedeng gawin. And kami sir, we really stand by with the people's power, no. If given na meron ng tawag nito, if given talaga na sige, convicted na sila, for the instance na meron silang chance na makabail, no, it's something that is very disappointing if the court will allow that, no. So tama na yon, no, let's sustain the momentum. Let's put them as a pilot situation na kung saan magbibigay ito ng marami pang pintuan para maimbestigahan yung mga kasama nila doon sa mga particular na na-involved din na mga issues. So tama yun sir, no, and we support, no, sa claim na yan. Kasi hindi naman pwedeng parang baliwalain na lang yung affiliation nila sa mga organizations. So, kailangan nating mas tingnan pa kung ano yung mga possible na mga pwede nating gawin, lalong-lalo na that they are really aiming to run for the next elections. Opo, at si Franz Castro ay isa lamang sa mga kasalukuyang kongresista ngayon. Posible ba na yung dalawa meron ding dapat ding mapanagot at meron ding conviction o mga kaso na dapat sila ay mahatulan? I'm not very knowledgeable about that, sir, no, sa kung ano pa man yung mga iba't ibang mga issues nila regarding sa mga communities. Pero ito yung sabi ko nga, itong situation na to ngayon, pwede nating bigyan ng tawag dito, may pagkakataon pala tayo rather na halungkatin natin kung ano pa yung mga relevant issues na involved sila. Then if we could find witnesses, if we could find something very substantial in order for them to be criminally liable, then we could do that. Oo, at meron ding mga panawagan na kasunod nga ditong conviction dito sa dalawang child abusers, dapat bang alisin o tanggalin na ng Kamara itong si Franz Castro? Well, in our view, sir, oo, no. Why will you welcome, no, a person na merong kaso at ang kaso pa ay child abuse, no? So it is one of the tactics of the CPP and PNDF to really go into to really infiltrate, no, sa loob ng Congress, because it's one of our mandate, no. Kailangan namin bulabugin ang nasa loob ng gobyerno, and then we continue to put our agenda, and given that this is the optimum opportunity for us to really know na
ito pala yung agenda. You're a congresswoman, and then at the end of the day, child abuser ka pala. Kasi kami, sir, we are not really that antagonistic in approaching them. We want them to continue. No, we want them to continue to uphold their constitutional right to become someone na we should relay, we could become the bridge para sa mga grievances ng mga tao. But it is just so unfortunate na nasa linya kasi sila ng CPP and PNDF. So, kung nasa linya ka ng CPP and PNDF, you're supporting the armed struggle. You're supporting the violence. And ang napakasakit pa, you are one of those people na kunwari tinitingala ng ibang mga tao na nakaupo ka sa kongreso, pero yung mga tao na sinasabi mong you are defending them, anong nangyari? Mismo doon sa Talaingog, Davao del Norte, wala silang nakukuha. You're just using their legitimate issues. Pero mismo sa mga communities, hindi naaabot sa kanila yung sinasabi nilang pagbibigay ng mga serbisyo sa mga tao. So, yun yung isa sa gusto nating ipakita na kung totoo kang kongresista, kung totoo kang defenders of the rights of the people, lalong-lalo na sa mga indigenous peoples, the people will really attest to that. No? Kung ang mga tao na mismo ang magsasabing, go, become our congresswoman, go. Pero yung mga tao na kasi mismo ang nagsasabing, tumigil ka na because you are still using us for your own cause. Huli na lang, Kamarikit, bago ko ipasa kay partner Admar, tinawag ni Castro at Ocampo yung desisyon nga ng korte na hindi katanggap-tanggap at hindi makatarungan. Ano bang masasabi mo dyan? Of course, it's a given statement, no, na hindi katanggap-tanggap, hindi makatarungan. Pero sa hanay ng mga biktima ng CPP and NDF for the longest time, justice has been served, no? So, mas doon tayo sa hustisya na nakamit ng mayorya na naging biktima ng napakatagal na talagang problema natin dito sa bansa. And of course, kung gusto talaga natin ng hustisya, given this opportunity, given this optimum time, ang gobyerno mismo should recognize, no, why is it that there are still people na nabibiktima ng CPP and PNDF? It's because, again and again, let us look into the real situation of the people. They really want to have a decent life. And it is not being, demanding or whatsoever, but it is a mandate, no, of the government, lalong-lalo na sa administrasyon ni Marcos, na you should look into it. Ito na, hustisya na, may hustisya na sa mga tao when it comes to the abuser, but let us give them the real justice when it comes to basic social services. And